Hello mga karmitanyo, bago natin tuluyan o simulan ang ating kwento, pakilike na yung ating video at sana walang mag-skip ng ads. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin to. Ilang sandali pa ang lumipas. Habang nilukuban ang manok ni Chris ng kalaban, bigla na lang lumayo ang kalaban sa pinaglalabanan. Sigawan ang mga tao nang tumumba sa gilid ang manok ng kalaban. Dali-dali din itong kinaryo ng sentensyador, subalit hindi na tumuka pa ang kalaban. At sa pagkakataon na yon, nanalo nga ang manok niya. Maging si Manong Macario ay nagulat sa mga pangyayari dahil buong akala nila talo na ang manok ni Chris. Di ko akalaing may malabuhay na pusa yung manok mo. Talo ang mutya ng pagong sa tangan-tangan mo, Chris. Di nga ako makapaniwala, Manong, na mabubuhay pa to. Kasi kita mo naman kung paano ito kawawain ng kalaban, di ba? O siya, makabili na nga muna ng tuba. Medyo nanunuyo na itong lalamunan ko eh. Okay, Manong, mataas pa naman ang sikat ng araw eh. May oras pa tayo. Sagot naman ni Chris. Habang nag-iinuman sila ng tuba, pinag-usapan naman nila ang mga nasilayan nila sa paligid. Siguro malapit lang dito ang 3 baryo ng mga aswang, Chris. Yung iba, nadalaw dito. Nang marinig ito ni Chris, saglit naman siyang natigilan. Dahil alam nilang malakas na uri ng mga aswang ang kanyang makabagay sa mga tao. Dahil sa malakas nitong mga sabulag, magagawa nila yon. Maya-maya pa, napagpasyahan niyang tingnan ang katawan ng manok. At nagulat sila pareha dahil hindi man lang nagtamo ng sugat o galos ang manok. Habang umiinom ng tuba, napangisi naman si Manong Macario dahil hindi lang sa masamang nilalang gumagana ang mutya, kundi napakaswerte din nito sa sugal. Ngunit dahil sa laban nilang yon, nagawa silang matunugan ng ibang mga antingero na naroon din sa sabungan. Nilapitan sila ng 10 kalalakihan at inalok na lumaban sa isa sa kanila. Dayo ba kayo rito? Wika ng isa sa mga lalaki. Oo, tama kayo mga Ginoo. Ano bang pakay ninyo? Sagot ni Manong Macario. Wala kaming pakay sa inyo. Ngunit dyan sa kasama mo meron. Sagot nito habang humahakbang papalapit kay Chris. Bago kayo tuluyang umalis sa lugar na ito, meron muna kaming pakiusap sa iyo, iho. Nakita namin kung paano mo talunin yung grupo ng mga tigbawon. At saka nakita namin, alam naming hindi yun kakayahan ng manok mo, kundi dahil dyan sa tangan-tangan nyo. Labanan namin yung manok mo. Alam naming hindi yan nagsusugat sa nagdaang laban kanina, hindi ba? Wika ng lalaki. Pilit mo kaming labanan kayo, Manong? Sagot naman ni Chris. Hindi mo pala naintindihan. O baka natatakot ka. Halos hindi nun alam ni Chris ang kanyang sasabihin. Pero nang suminya si Manong Macario, base sa pahiwatig nito, labanan niya ang humamon sa kanya. Muli siyang humarap sa lalaki at sumagot dito ng, kung yan ang nais ninyo, sige, papalag kami. Wika niya. Nang sandaling sabihin niya yon, ngumisi naman ang lalaki. Wala nang ibang ginawa si Chris, kundi ihanda ang panabong niya.
Manong, mukhang natutunugan nila tayo ah. Dahil sa paglapit ng mga lalaking yun sa atin, napapansin ko ang iba dito na masamang nakatitig sa atin. Ganun ba? Kahit anong mangyari, huwag kang magpapahalatang ginamit natin ang pagsabong para hagilapin sila. Pagkatapos ng labang ito, didistansya muna tayo rito. Nararamdaman ko ang mga palipad hangin ng mga mangkukulam. Wika ni Manong Macario. Makalipas ang mga minuto, ay inaabangan ni Chris ang grupong makakalaban niya. Ngunit nakita niyang may magaganap pa palang laban bago yung kanya. At nagulat siya nang makita niya ang humamon sa kanya na naroon sa loob at kasalukuyang katapat ang isang dayo. Maigi na muna nilang pinagmasdan ang magaganap habang hindi pa nangyayari ang kanilang laban. Isang kulay ginto na manok ang hawak ng grupo at kulay puting manok naman ng dayo. Parehong malalaking manok ang maglalaban kaya nakakasabik talagang panoorin. Subalit nang magbanggaan na ito sa ere, tumaob kaagad ang manok ng dayo. Pagbagsak ng manok sa lupa ay kaagad naman itong nakatayo. Saktong pagtayo nito ay ang pagpalusob ng kalaban. Ngunit sa pagkataong ito, nakailag naman ang manok ng dayo. Hanggang sa sabay itong nagbungguan at ramdam na ramdam talaga ng manok na puti ang bigat ng palo ng kalaban. Ibinalik lang nito ang bawat palo hanggang sa makakuha ng pagkakataon ang puti at tinamaan nito ang ginto. Kitang-kita ng mga tao ang pagbao ng taring yon, subalit nakapagtatakang hindi ito iniinda ng malaginto. Kaagad nakabawi ang malagintong manok at halos magkanta bali-bali yung puti sa lakas. Putol ang paa ng puti habang gumapang-gapang sa lupa habang tumatagas din ng dugo. Hindi naglaon, dinaklarang talo ang manok ng dayo. Makalipas ang mga minuto ay ang makakalaban ng manok ni Chris ay ang malagintong kanyang nakita kanina. Gumitna na siya noon at pansin niyang tila napakababa ng tingin ng mga tao sa kanya. Meron pang bulong-bulungan siyang naririnig na ang lakas daw ng loob niyang sumali sa labanang yon. Subalit hindi ito pinapansin ni Chris at itinuon ang sarili sa kanyang makakalaban. Halos kalahati ang agwat ng pusta dahil sa kilala ang kalaban niya. Pagbitaw ng manok, natahimik ang mga tao nang malaglag ang manok ng kalaban galing sa ere. Napakunot ang noo ng kalaban niya nang makita nito na tila binaril sa ere yung manok nila. Isang bangga lang ang naganap ay patay kaagad ang manok nila. Doon nagsimula ang nasa malangit-ngit na pagtingin nito sa kanila. Matapos ang laban yon, kaagad silang nag-usap para lumayo sa lugar. Nasa 3:00 na yun ng hapon, kung kaya't wala na silang sinayang na oras at kaagad nang makalayo sa lugar. Lumipas lang ang ilang mga minuto, nakarating sila sa isang puno na malapit sa ilog. Nagpasya silang huminto dito upang linisan ang kanilang naging bihag na manok. Panay naman ang pag-inom ni Manong Macario ng tuba. Binuro nila ng asin ang iba upang mapreserba ito at hindi mabubulok. Matapos ang kanilang ginawa, nagpahinga lang sila ng bahagya at nilisan din ang lugar na yon. Mga 6:00 na yon ng gabi, kasagsagan silang naglalakbay. Panay naman ang kanilang pag-uusap at pagmamasid sa buong paligid.
Ang kanilang pinag-uusapan noon ay ang mga grupo na kanilang nakalaban. Sa paglalim pa ng gabi, nagpasya silang magsindi na lamang ng isang sulo para magbigay ng liwanag sa kanilang paglalakad. Kinakailangan nilang mag-usad ng mabilis nang sa gayoy magawa nilang marating ang lugar na kanilang hinahanap. Ramdam din kasi ni Chris ang responsibilidad na iniwan ni Manong Macario para lang makasama ito sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakbay nang biglang lumitaw si Binib sa unahang parte ng kanilang kalabaw. Mabilisan itong binunot ang kanyang espada at kasabay nito ang pagturo sa isang bahagi ng lugar na kanilang dinaanan. Sa puntong yon, agad namang naalarma si Manong Macario gawa ng alam niyang mapanganib ang lugar dahil sa paglitaw ng Binib. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan naman nilang bumaba sa kanilang kalabaw upang hilain na lamang ito. Kinakailangan kasi nilang maging alerto sa mga demonyong nanggagaling sa kalangitan. Sa pagtahimik ng buong paligid, doon naman narinig nilang dalawa ang pagbulong-bulungan ng mga demonyo sa kahit na anong dako ng lugar. Rinig na rinig nila itong nag-uusal nang halos hindi nila maunawaan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng alulong ng isang unlag. Sa puntong yon, agad namang napagtanto ni Manong Macario na isang grupo ng mga hukop ang kanilang makakaharap sa lugar. Matapos nilang marinig ang kakaibang atungal sa paligid, agad naman niyang inutusan si Chris na itali ang kalabaw sa puno. Kasabay nun ay ang pagkubli nila sa damuhan habang pinakiramdaman ang nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Chris nang makita niya ang isang nilalang na mahalin tulad mo sa isang lobo. Ilang minuto din silang nagtitigan ng nilalang hanggang sa dumating ang puntong nasipat din ni Chris ang ilan nitong mga kasama na mabilisang lumapit sa kinaroroonan nito. At nagulat itong si Chris dahil ang mga nilalang ngayon, kalahati doon ay ang grupong kanilang nakalaban sa sabungan. Kaagad nila itong nakilala dahil sa mga kasuotan nito. Sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid, wala namang ginawang kung anong bagay si Manong Macario. Ninais na lamang niyang pagmasdan ang mga nilalang habang dahan-dahan ang nagsisihabaan ang mga paa nito sa punong kanilang kinaroroonan. Paglapag ng mga ito sa harapan nilang dalawa, agad naman nilang napansin ang pagbabagong anyo sa isa sa mga ito. Agad nilang nakita ang orihinal nitong anyo. Tama nga kami ng hinala kanina pa lang sa baryo. Ano ang ginagawa ninyo sa aming teritoryo? Wika nito. Nang marinig naman yon ni Manong Macario ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya habang sumasagot ng, "Ay, daraan lang kami rito. Wala kaming ibang gawin. Pero ngayon ay narito lang naman kayo. Hayaan ninyo na isabay ko kayo sa paglinis naming dalawa ni Chris. Di ba, Chris?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang napatras si Chris nang masipat niya ang pagsilitawan ng lahat ng kasangga ni Manong Macario. Maging si Binib ay nakaisa na rin sa nalalapit na labanan. Matapos naman itong masilayan ang mga demonyo, agad namang nagsisiatrasan ang mga ito upang mapaghandaan
ang mga susunod na gagawin. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na madugong bakbakan laban sa mga aswang. At sa susunod na part ay ang magaganap na sabong sa baryo nila Chris. So mga ka-ermitanyo, hindi pa pala mawala ang sabong dito sa episode na to. Sa mga gustong magpa-shoutout ay comment nyo lang sa baba dahil iniipon ko 2 video ang magpa-shoutout kasi konti lang ang magpapa-shoutout sa isang video eh. Inaabangan ko na marami. Yun lang mga ka-ermitanyo. Hanggang sa pagbabalik ng inyong lingkod.